NMAX version 3 performance review. Ito na kumusang hatak, kumusang gas consumption at ano nga bang mga pagbabago sa performance? If meron nga ba, yan ang pag-usapan natin ngayon. Bago natin pag-usapan ng motor na ito mga brother, napansin namin na karamihan sa inyo hindi pa nakasubscribe at nakafollow. Mangyari po lamang na subscribe at follow na kayo para hindi kayo maiwanan pagdating sa mga motorcycle news, updates, and tips. Siyempre gusto ko rin magpasalamat kay Sir RM Bracket. Yan ang lagi natin gamit pagdating sa mga bracket ng ilaw natin. Aux light, mini driving light, kung pang daily ride nyo or pang touring nyo gagamitin yung mga motor nyo at i-installan nyo ng mga ilaw. Nako mga brother, highly recommended RM Brackets. Dahil yan, subok na subukan na. Ito yung mga bracket na sa ilaw mo na hindi sa fairings kinakabit kasi nakakasira yun. Tsaka ma-vibrate masyado yun pagdating sa ilaw. Yung diskarte ni RM bracket is dun mismo sa chassis ng motor ikakabit. Kaya kahit nabuhatin mo yung motor mo, gamit yung bracket na yun, alam mong matibay kasi mabibit-bit mo talaga yung motor mo. So, kay RM bracket they actually purchased this one para sukatan. Para yung mga nakabili na at mga nagbabalak bumili ng NMAX version 3, may aasahan na kayo na RM bracket na para paglalagyan ng mga ilaw natin. So RM bracket, maraming salamat. Trusted na natin yan. Kung hindi nyo pa na-try, try it. Try using it for your auxiliary lights at saka syempre available din yan sa Juan Moto Avenue. Presyo muna tayo mga brother. Again, meron tong tatlong variants na magkakaroon dito sa Pilipinas or meron na dito sa Pilipinas. The first one is yung pinaka-basic nila. Ito yung walang Y-Connect. It is priced at 151,900. Itong meron tayo ngayon, this is the ABS Y-Connect version, priced at 155,900. At yung TechMax naman, yung top of the line turbo version naman ito ay nagkakahalaga ng 175,900. Sino na sa inyo mga nakuha nitong cash? Kumusta? Review nyo naman kung sa akin nakuha para makakuha din tayo. Una, porma muna tayo mga brother. As you can see, the NMAX version 3 may facelift na to. Medyo nabago na itsura niya, lalong-lalo na pagdating sa harap. Napansin natin, yung windshield mas mataas na kaysa dun sa dati na halos pantay nung kanyang panel. So, di ko lang alam kung mas malapad. Siguro, one of these days, pagtatabihin natin yung NMAX version 2 at saka itong version 3. A lot of the facelift na nangyari talaga at pagbabago sa bagong NMAX is really etong parte na to, yung front part ng NMAX version 3 natin. Una, iba na yung korte ng kanyang headlight assembly. Parang isang malaking piraso pa rin siya, pero mas matapang na, mas aggressive. Because ang nangyari nito is combination of the fairing colors, yung main color, black that follows the contour ng kanyang headlight. Tapos ito na yung headlight assembly niya na may mga matatapang na DRL na parang salubong talaga. And then sa gitna naman, you have those projector type headlights. I-assess din natin yan kumusta nga ba ito mamaya sa actual usage natin, okay ba ilaw niyan or what. And then pagdating naman dito, very solid din yung quality ng fairings dito. We have a multi-layered fairing pa dito na magkaiba pa yung korte. Kumbaga it adds dimension. Napansin natin doon sa overall linyahan niya, mas maanggulo. Yung parang mas patulis na mas aggressive yung dating. Kaya kumbaga pag tinitingnan ko to, unang tingin parang mas maliit ito sa nakaraang NMAX version, but when we check the actual dimensions, halos parehas lang, very minimal millimeters lang ang diferensya. So in terms of sukat, halos parehas lang talaga siya. Iba, kumbaga mas na lang to, mas parang yung tao pag merong mga damit na pag sinuot mo parang pumayat, parang ganun to. Pero in reality, halos kasing laki lang talaga to ng NMAX version 2. Pagdating sa baba, nakita natin malaki na rin yung fender nito. Multi-color din or bi-colored yung kanyang fender. Meron na siyang parang cover na rin dito, cover dun sa suspension, saka yung fender dun sa front tire natin. So, eto na actually yung pinakamalaking pagbabago when it comes to the version 3 ng ating NMAX. So, it's more of a parang more modern take on the previous classic look ng NMAX na meron. Kasi, kung titingnan natin to from the side, at hindi mo masyado makikita yung harap, parang parehas lang Parang NMAX pa rin. Pag nakita mo, hindi mo masyado makapansin. Kasi it still looks like the NMAX na nakagawian na natin. Pero pag sinipat natin yung front, doon mo makikita, iba na pala to. Hindi na pala ito yung version 2. Ito na nga yung bagong NMAX natin. And then over the side, as usual, katulad ng mga
nakarang NMAX natin, walang mga racing decals, walang mga cheche boreche. Just a combination of the main color fairings, tapos yung parang matte black accent together with piano black accent naman dito. So yun yung nagbibigay ng depth dun sa design, yung combination ng mga kulay na yun. Sa likod naman, yan, mapapansin natin ibang-iba na rin yung tail assembly nito. Kumbaga, kung dati, isang buo to di ba? Para dun sa mga NMAX version 2. Ngayon, parang merong dalawang mata na nandito. Again, mas modern na yung take. Parang mga strips of LED lights na yung nakalagay na mas nagpapatapang, mas nagpapaangas, mas nagpapamodern nung looks. Personally, gusto ko yung take na to. Parang minimalist na futuristic yung dating niya. Tapos with the Yamaha emblem naman dito sa likod. Sa pinaka rear fender naman natin, pretty much yung korte nito, pati yung reflector dito, still the same as the NMAX version 2. Mapapansin natin na yung NMAX na to is meron ng standard issued na may baso na yung kanyang suspension. So, mamaya pag-uusapan natin pagdating sa suspension discussion natin kung ano nga bang epekto nito versus dun sa mga nakarang NMAX at kumusta yung laro ng suspension na yan. So, overall, Yamaha maintained that NMAX look. Ang ibig natin sabihin pag nakita mo, NMAX yan. And then with some facelift that makes the motorcycle more modern, more futuristic. Engine, it still maintains that 155cc displacement at saka yung iba, ganun na ganun pa rin. Kumbaga, itong version na to ng NMAX version 3 with the ABS and the Y-Connect, yun pa rin. Kumbaga, kahit yung mga compression ratio niya and other specs, actually parehas pa rin. Not halos wala pa rin pinag-iba dun sa kanyang version 2. Take note mga brother na itong NMAX na hawak natin is still not yet the Tech Max version. So abangan nyo pa rin yung top of the line review natin para dun sa Tech Max na yung tinatawag na NMAX Turbo. Sa ngayon, what we have is the ABS and Y-Connect version. So for the engine, same. Is it bad news? Hindi. Kasi NMAX engine has grown to be one of the most dependable engine. Malakas din yung power output niya. Enough for long ride, for touring, kahit sa city ride. Kumbaga, napatunayan niya na yung dependability ng makina nito. So in that sense, that is still good news. Dahil hindi na pinalitan talaga yung engine profile niya, alam mo na yung makina na meron dito sa NMAX version 3 is already dependable. Malakas yung hatak, okay pang long ride, hindi yan basta bibigay. And when I was using this one, syempre, tinry natin to. Alam niyo naman sa motor ni Juan, what we do is, as much as possible, we really try to use the motorcycle as much as we can para mabigyan kayo ng magandang feedback. No? And kahit na alam natin na halos parehas lang naman yung makina at yung engine profile nito, I still tried it outside. And actually, mga brother, true enough, ano pa rin talaga? You still have that, yung pagsakay mo, alam mong NMAX yung gamit mo. Malalaman niya ng mga NMAX users talaga kasi nagkaroon din naman ako ng mga previous NMAX ko. Pagsakay mo, pagbirit mo ng siginyador, pag humahataw ka, alam mo na NMAX ang gamit mo. Alam mo yung power profile that it brings, alam mo na hindi ka mabibitin, at syempre alam mo na hindi basta-basta bibigay yung makina. For this version 3, dahil nga parehas lang naman to ng power output halos nung NMAX version 2, hindi na natin masyadong sinagad in terms of, the acceleration. Limited din lang kasi yung kalsada na meron tayo dito. Sinubukan pa rin natin yung 0 to 60 acceleration. Ito, makikita nyo ngayon. 3, 2, 1. Siyempre, dahil nasa public roads tayo, hindi na natin sinagad siyempre yung top speed natin. Kasi yun nga same, almost the same engine profile as what we have on the NMAX version 2 that we already have in the Philippines. Sa brakes, for this version, we still have the dual channel ABS. So, siyempre, dahil dual channel, disc brake sa likod, disc brake din naman sa harap. Napansin ko, mas malalim yung kailangan mong i-press sa rear, yung kaliwang lever, mga brother, for the ABS to be activated habang mas sensitive naman yung front, which is, parang signature na rin. Not signature, pero naging normal na pagdating sa mga Yamaha motorcycle na talagang mas sensitive yung harap in terms of
the ABS being activated. But still, ano siya? Dual channel ABS. Another thing is that yung motor na to already has or still has the traction control system. Ano yung traction control system? Nasubukan na natin to sa mga ibang video natin na kung saan kapag nag-overspin yung gulong mo, hindi na masyadong pantay yung spin ng gulong mo dun sa kapit niya sa kalsada, whether mabuhangin yan, madulas, or medyo naka-corner ka, imo-modulate niya ngayon yung power. Babawasan niya para hindi mag-overspin at mas may iwasan yung pag fishtail, pag semplang, yung mga ganong bagay. So another safety feature to go along with, again, dual channel ABS. So malaking bagay yun. For the suspension, eto, curious tayo kasi yung suspension ng NMAX version 3 may baso na. Okay? Harap muna tayo, mamaya pag-usapan natin to. Sa harap, we have the telescopic fork for the NMAX version 3. Hindi ko lang alam para sa weight ko, again, may kalaparan ako, I'm about 100 kilograms. There's minimal to no changes on the suspension. Ibig sabihin, kung ano yung nararamdaman ko na performance ng suspension from the version 2, again, for my weight, same din lang. Parang hindi ko talaga ramdam na may changes siya. Yung ganun. So, ibig sabihin nito, may mga pagkakataon, depende sa weight mo, na mararamdaman mo na parang kailangan pang itono yung front suspension, may tagtag ng kaunti. Yun yung naramdaman ko dito. Hindi naman sa sobrang tagtag na bothering na siya, but for you to have a more comfortable ride, lalo na kung dadayo ka ng mga malalayo at medyo hindi pantay-pantay na kalsada ang dadaanan mo, mas mararamdaman mo na yung effect ng suspension, front suspension sa mga braso mo kung di mo ipapatono to according to your weight. Kasi again, sa weight ko, yun lang naman yung naramdaman ko. Pero yung urban city riding, tapos daily commute, walang kaso, okay siya. Yun lang naman napansin ko. And then for the rear suspension, yes, may baso na to mga brother. Again, disclaimer, just for my weight, the same din lang. Parang the same din lang nung laro, the same din lang nung play nung nakaraang NMAX version 2 na suspension natin. Is that good? Is that bad? For me, it's good kasi yung NMAX suspension always found the balance between being comfortable at saka being aggressive as well, lalo na pagdating sa mga cornering. So, kahit na may baso na to, nothing changed in terms of my personal riding experience. Dun sa mga ibang nakabili ng NMAX version na to, baka maaari nyo i-comment, baka kasi sa weight ko, lang siya, halos similar lang, pero baka naman dun sa iba is may epekto na yung baso nitong suspension ng NMAX version 3 natin. Sa gulong, same specs and same dependability. Yung mga stock tires ng NMAX is something na hindi ko naman na nire-recommend na pagitan kaagad kasi meron talaga akong mga nare-review na motor na pagdating sa gulong, ina-advise ko kahit na bago or brand new pa yung motor mo, pagitan mo na. Pero yung stock tires mo, yung mga daily commute mo, kahit yung mga occasional malalaki ride mo, occasional na mga cornering and weekend rides mo, okay to, tatagal ka pa ng mga ilang panahon din dyan. At least minimum 1 year. No? So overall, pag samasamahin natin yung tires, the suspension, the brakes, you still get that feel of kung ano yung nakagawian na natin sa NMAX, which is dependable, walang issue, it is what it is, at saka high quality in terms of the overall functionality ng mga parts and practical features na yan. Riding position tayo mga brother. If you're new to this channel, ako po ay 5'10" in height, so maaari nyo matansya yung taas na tong motor na to. Sakin natin. Alright. So at my height, very Pinoy friendly. Sobrang lapat na lapat. Ayan, no? Kaya marami rin tayong mga kapatid na riders na nakikita na kahit na shorter in height, ito pa rin talagang gamit nila. Kasi mababa lang. Stock to mga brother. No? Mababa yung seat height na ito. Although yung ground clearance ito medyo mababa din lang. Alam ko nasa mga 125 lang yata. Karamihan kasi ng mga scooters na alam ko nasa 130 pataas. No? So ingat na lang pagdating doon sa mga lubak, mga matataas na humps or mga hindi pantay na kalsada. But overall riding position, the same Alam mo yan, you know you're riding an NMAX. That's what it is. Yung ating primary footboard, sakto. Not enough or not a lot of space to move. Pero para sa size ng paa ko, ang size ng paa ko nasa mga 10.5 mga brother. Pasok naman. Okay? And then again, extended footrest. Gusto ko rin to kasi may mga extended footrest tayo na nagamit na sa ibang motor na hindi kasya yung paa ko o kaya naman
ano lang, parang kalahati lang yung kita. So, ito naman sapong-sapo. Mas malaki yung space ng extended footrest kaysa dun sa primary footrest. So, ikaw na lang ang makakapagsabi kung saan ka mas komportable, saan malilipat yung paa mo, lalong-lalo na sa mga long ride na meron. Handlebars are still the same. Malapit sa rider. At saka ang isa sa mga nagustuhan ko rin, kahit naman yung mga dating NMAX pa, is the direction nung panel natin. Ibig sabihin, kahit na nagra-ride ako, I can get focused on the road. Kasi yung peripheral ko, kitang-kita ko tong yung panel. So I can still monitor my speed or kung ano man may mga notifications dito, kitang-kita ko pa rin. Upright riding position. And yung stock seats naman nito, similar. Parang may tamang lambot lang dito. Meron lang part na medyo matigas, parang banda rito. Pero, hindi naman, it's not bothersome. Overall, malambot pa rin yan. At saka yung sa angkasan, malambot din. Hindi na ganun kalapad yung sa angkas or yung sa Pillion Rider natin, mga brother. Pati yung tapakan niya, the same pa rin naman as before. Ayan o. So, overall, comfortable. Tapos, check natin, turning radius. Sagaran din, no? Malaki yung turning radius na ito. Tapos, again, yan, no? So, sakaling may sumayad lang ng konti-konti, yung yung tip of the brake lever. So, kung sakaling medyo nagmamaniubra tayo sa traffic, lalo na dun sa mga brother natin na either kasing tangkad ko or mas matangkad pa, hindi naman kayo may hirapan dito. Kasi may mga pagkakataon na kailangan natin magmaniubra sa traffic o kaya yung mga mag-U-turn tayo sa mga may kitid na kalsada. Okay, maganda yung clearance siya. Parang nadadampian lang yung hita, at least for my height. Pero hindi, not to a point na ma-alter or mapipigilan yung pagligo natin. So, and then upright riding position. Good. In terms of riding position, very Pinoy friendly. Alright, features naman tayo mga brother. Unang-una, alam niyo na to. Smart key system. So, key, or in other words, keyless na rin siya. Just need proximity. Malapit sa motor mo para ma-activate yung motor mo. We still have the turning knob dito to activate kung ano man. Yung kung bubuksan natin yung gas, yung seat, or turning on the motorcycle itself. Okay? Pero, unahin na natin yung ating easy access fuel tank. Ang liter or ang fuel tank capacity nito is nasa mga 7.1 liters. Sa aking pag-ride ng NMAX version 3, sa ngayon, break-in to as in wala pang 50 km. Itong motor na to. Pumapalo to ng mga 24 kilometers per liter. So, medyo hindi pa natin na-maximize but I am confident na nasa yan. Papalo to ng mga 33 kilometers per liter. 33 to 35 kilometers per liter yung combination ng hataw at saka chill ride pagdating sa makina na to. And then, pagdating naman sa ating under seat compartment, ito natin yan dito. So, still boasts very gracious na under seat compartment. Malapad, mayroon siyang haba at saka malalim siya. Ayan o. So, maraming may ilalagay dito, pero lagi ang ultimate test natin na pagdating sa mga under seat compartment is kasya nga ba ang isang full face helmet. Kaya kukuha tayo ngayon. So ito, try lang natin mga brother yung full face. Full face yan Ayan. Hindi maisara, bagig rin natin konti. Try. Hindi pa rin. Hindi natin pwede ipigat. Ito. Kailanganin sa mga brother. So, siguro depende na rin sa shell ng helmet kasi mukhang may mag-fit dito na full face helmet Depende na rin sa shape ng full face helmet. Pero, yung mga open face helmet, jackets, documents, kasyang-kasya naman. Wala namang problema dyan. Some of the features as well. Meron tayo ditong malaki at saka malalim na front pocket sa kaliwa. And meron na rin tong charging port na Type-C. Ayan. Sa kaliwa naman, ito yung merong security ng locking mechanism niya. Mas malito pero kasya naman yung phone and maybe a wallet dito. Ayan, para lang ma-secure mo habang nagra-ride ka. At saka kahit umuulan, secured yan. And then sa digital panel naman natin, syempre on natin para mas makita natin. So what we can see, na siya, very modern type. Not much of a difference pa rin in terms of yung arrangement ba ng ating mga data na nandito. Signal light indicators, yung mga ABS, Y-Connect, engine oil, nasa taas lahat yan. And then we have the fuel gauge, speedometer, ito yung RPM, dito yan babato sa kabila. And tingnan natin.
So we can see the average fuel consumption. Right now it's at 30, no? Pero yun nga, papagay ng mga 33 to 35 pagdating sa kanyang fuel consumption. And meron na rin itong built-in na voltmeter, ability to turn on and turn off yung traction control system na pinag-usapan natin kanina. Tsaka yan. Tsaka yung mga V-belt, mga change oil indicators, and meron na rin naman yan. Nothing special. And another feature is the Y-Connect. Yan. So again, Y-Connect, ability to connect the motorcycle to your phone. Pero, ang downside kasi sa mga current Y-Connect na meron ngayon, it's really more of data. Hindi para sa akin wala pa siya dun sa practical na usage ng phone connectivity. Pero yung TechMax, na abangan yung review sa channel na to, yung TechMax version, yun na yung merong Y-Connect na isa sa mga practical na magagamit sa kanya or features niya is having that turn-by-turn navigation na mag-a-appear sa screen mo. Take note mga brother, itong Y-Connect na to, similar din lang dun sa mga kung ano yung meron na existing na Y-Connect features dito sa Pilipinas. Tsaka isa pa, bukod dito sa built-in hazard switch natin, meron pa rin itong automatic start and stop. Ang napansin ko lang, mas mabilis na yung yung pag-shutdown ng engine. So while you're moving, let's say approaching tayo ng traffic o kaya naman traffic light, pag nag-stop tayo dito, naka-on siya, engine, mabilis yung pag-shutdown ng engine kumpara dun sa V2. Isa pa. Moving. Tapos ito, halimbawa, stop light ulit. Pag hinto natin na ganyan, 1. Wala pang wala pang 2 seconds, stop na. Yung mga nakaraan kasi, nasa mga 3 to 5 seconds. Ito, pag andar mo, shutdown na kaagad yun. Yun yung isa sa mga improvement para dito sa NMAX version 3 na to pagdating dito sa kanya automatic start and stop. Isa pa, baka natsambahan lang tayo na mabilis na pag shutdown eh. So move, andar tayo. And then ayan, halimbawa may approaching na ganyan. Example, intersection kunwari, pag nag-stop ako dito, ayan, shutdown na kaagad parang 1 second lang, shutdown na kaagad. So it's an advantage in the sense na makakatipid ka sa gas, pero it can be annoying pag alam mo yung singit-singit ka tapos pahinto-hinto ka sa traffic. So magpapatay bukas yung makina ng motor mo. Can go both ways, pwedeng negative, pwedeng positive yun. At sa mga hindi pa nakakaalam ng automatic start and stop na yan, hindi mo na kailangan pindutin yung electric start. All you have to do is mag-throttle. Ayan nagbibiging siya, di ba? Pag nag-throttle tayo, diretso under na yan. Para nakapatay makina mo, walang start. Pag throttle mo, under na. So it's a fuel saving mechanism. At yan ang ating motorcycle feature for today mga brother. Again, this is the NMAX version 3. Ang tinakal natin ngayon is the Y-Connect ABS version. Ano sa tingin niyo mga brother? Given lahat ng mga napag-usapan natin na specs and features at saka yung presyo niya, sulit nga ba ang motor na to? Kung ikaw naman ay current NMAX version 2 user, magsiswitch ka ba sa NMAX version 3 or okay ka na magstay sa NMAX version 2? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan at para hindi magpahuli sa mga motorcycle news, reviews, and updates, be sure na nakafollow kayo sa ating mga social media pages katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till our next video mga brother. Salute!